mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. May mga gumagawa. Opo, ang Iglesia ni Cristo daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po, ang amin pong rally, gaya po ng aming binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sang-ayunan po, suportahan ang opinyon ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. Opo, wag niyong ililihis kasi iba kong parang inililihis eh. O di kanya, hindi kinakampi nyo kasi BP Sara, sabi gano'n. Ayun nga sabi nila. Pero Pero teka lang. kinakampihan din natin si BBM. Opo. dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito yung kapayapaan ng bansa Yes. kong O, kasi at ang nagkasundo kapakanan ng taong bayan. Nagkasundo yung dalawa eh. No? Oho. Na ang parehong gusto nila ay wag nang mag-impeach eh. Ang sabi nyo, hindi, ang higit niya makikinabang si BP Inday Sara. Hindi, mali po kayo. Ang higit na makikinabang kapag kayan po yung nangyari, ang taong bayan. Hindi po yung dalawang partido ko. Eh, kasi yung mga nagtatanong na yun ang takot na takot. Ay, Yun lang nga po. Di ba? Putlang-putla nga po sila kung. Kung ako naman ang tatanungin siguro, lalo ko silang tatakutin. Sabi, ganun mo ba? Ay, paano ngayon ito? Subukan nila sa akin magtanong din. Ayaw na nga akong tanungin. Ganun mo ba? Ay, nako. Anyway, sana po naman ay maunawaan natin itong mga bagay na ito. Eh, sino ba ang kukontra kung ang pag-uusapan ay pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa? Yun ang sinasabi Sino sa namin. tingin mo ang matinong tao ang kukontra dyan? Ang kumokontra. Kung matino ka, hindi ka kukontra dyan. Ang kumokontra dyan, Kong, ay yung mga ang gusto ay kaguluhan sa Pilipinas. Hindi ba? May sariling interest ito, pag ganun. Ang gusto yung magkakampi-kampi tayo. Yes. Opo. Di ba? Magkakabaha-bahagi. At pagka nagkagulo tayo, ay sila naman ang papapel. Hindi ba? Oo. Ganyan ang laging ginagawa ng mga yan eh. Alam na alam, madali naman kwentahin yung mga yan eh. Opo. Alam na alam mo naman ang pagmumukha ng mga yan din, di ba? Kilala mo rin sila eh. Di ba? Opo. Kahit anong kulay yan ko, maintindihan nyo na agad Mukhang yan. mukha pa lang, kilala mo na eh. Opo. Ay, nako. Yan po ang nagpapaabot din ng pagsuporta dyan. Nakatuto kami sa SGM. Ayun. Ka Orlan Sanchez. Pakisabi kay Kong, nako, ang buong pamilya ay talaga naman Aba, meron pang isa dyan na Opo. bagay, mga nagte-text lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Opo. Tinatanong nila kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay, opo. Ako naman, dahil alam ko namang talagang magkakaroon naman ganong pagkilo, sabi ko, totoo yan. Opo. Pwede po ba kaming sumama? Yun ang tanong May nila. mga nagtatanong. Eh sabi ko, itatanong ko muna kung, kung pwede kayong sumama at kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos na yan. Totoo po. Pero maraming nakahanda na gustong sumama talaga. Hindi lang ako makasagot. Yan, alam mo naman, paano ko naman sasagutin yun? Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakaalam kung pwede kayong sumama. Ayan. Kaya magandabay Sapagkat po yung mga gusto nakahanda daw sumama. silang sumama at may Totoo po. bilang din sila. May bilang din sila. Totoo po, Kong. Maniwala ka sa akin, dito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Ay, sunod na barangay po dyan. May nagbabanta rin. Ganun po ba? Mga barangay ito ha. Opo. Ayoko na sabihin ng mga barangay. Pero yung barangay na yan ay nasa kahabaan ng Commonwealth. Nako, ang daming tao dyan. Mula sa Circle po yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga tinetext nila sa akin. Opo. Ayun o. Ay, magandabay po kayo. Kailangan malaman ng lahat na sa ganitong pagkilos, merong gustong sumama. Ayan. Opo. Ngayon, hindi naman ako makapagbigay sa kanila ng sagot kung pwede nga silang sumama. Kailangan itanong natin. Ay, magandabay sila sa mga susunod pa. Kasi Hanggang ngayon, wala pa naman. ilang araw pa Siyempre, naman ito na paghahanda. may mga patakaran naman at may mga tuntunin na ilalahad dyan kung paano, di ba? O, pati nga yung kung merong gustong sumama na hindi ka bibigyan siguro naman ng kaukulang response, di ba? Opo. So magandabay lamang po kayo sa iba ng mga grupo na gusto pong sumuporta din sa bagay na yan. Ganun din po, nakatutok din daw sa atin ang Kuya Javi Rosendo. Kuya Javi, salamat po ng marami sa inyo. Ang Kuya Albert Malate ay nasa biyayaan niya kami. Nakatutok po sa inyong palatuntunan. Ganun din po ang Kuya Eldon Manuel
No, sabi ni Kuya Uldon, dito po sa Nueva Vizcaya, ang dami na pong tarpaulin ni Kong Dante. Ba? Oo, sayang po kung alam ko lang ang topic na ganyan sabi nyo, pipicturan ko po at ipakikita ko sa inyo. Marami kasama. Opo, Iba oo. rin, oo. Sa Nueva Vizcaya daw po yan. Meron pang isang nagbabanta na taga rito dyan. Uuwi raw siya bukas. Aha. Humingi siya ng 5 tarpaulin na malalaki. Opo. Oo, isasaka niya raw sa bus at dadalhin niya. Kaya mo bandalin? Kukunti lang po ito kanya, 5 ano lang. Oo. Isasabit ko po sa bahay namin. Ayun. Siguro ako napakalaki ng bahay niya dahil 5 malalaking tarpaulin kasi malapit po sa eskwela yung namin, yung bahay namin. Malaking bagay din po na makita po ng mga tao, sabi niya. Ayan. Isa pa pala kung, alam ko may luluwas din pala ngayon, yung ating naalala nyo, mayroong malaking wing ban na umiikot sa Luzon, Visayas, Mindanao, Kong. Last elections po, tumulong na ito sa inyo. Sabi niya, Jen, luluwas ako uli, kakausapin ko si Kong, ako na magboboluntaryo na magdala ng mga tarpaulin niya sa iba't ibang mga lugar. Si Kuya Arvin Tan. Yung tinext mo sa akin yata. Yes po, si Kuya Arvin Tan. Mukhang Sige, pag-usapan papaluwas natin na yun. mamaya. Nakalimutan ko yung text mo eh. Opo. Ito naman, si Kanurbing. Kanurbing, sabi niya, dito sa lugar namin, number 1 si Kong Dante sa Pampanga. Siyempre, kapalan niyo na ng mga Kapampangan. Ito pa si Eric Aledo, and family. Ayan, mabuhay daw po. Senador Marcoleta. Yan. Talaga naman, oo. Si Kuya Yeye Manawi, sabi niya, Jen, pakisabi mo naman sa Kong Dante, nanonood kami ngayon Yun. dito po sa Pair Cargo, Customs, Port of Naiya. Ang lahat ng telebisyon ay nakatutok ngayon sa inyo. Nakita mo na. Kuya Yeye, salamat na marami, ha? At ang iyong suporta ay kailangan din ng Kong Dante. Hindi di papatalo si Kuya Prince. Sana nakikinig yung vlogger na babae para marinig niya yan. Mga reaksyon na ng mga Yan, kapatid opo. tong binabanggit ninyo eh. So, kasi kalay mo sasabihin niya, ikinahihiya na ako at ako gusto nang ipatiwalag. hindi niya kasi alam ang dynamics sa... Una, hindi naman sa miyembro, hindi naman sa kanig kasi Kong. Siguro parang ano na lang siya, parang, ano ba yun, parang... May masabi na lang siguro yun, Kong. O kaya may content na lamang siguro. Nakakaawa tuloy ako sa kanya. Ay, nako. Anyway, Kong, ilang paksa po ang inihanda natin. Pero teka lang, hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo nagprograma, na-expect natin na 20 ng Disyembre, Kong. 23 na po ngayon. Ano ho bang balita ninyo sa Kamara, Kong? Mapipirmahan ba ng Pangulo? At, kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP, Jen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard, at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami, Kong. Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. At sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi ni Kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Pangkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng pambansang budget. Pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng BICAM Gen, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa makatid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman kanya, sa House of Representatives,
ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit teka naging 33.6 billion? Naging times, 200 times. Opo, 100 times. Merong increase na 106% or 17.3 billion. Grabe At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang, Naging 1 trillion mahigit. nauwi sa 1.1 trillion Takin niya, ano? o increase of about 35%. Opo. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference, sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, Opo. nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Opo. Bigla na lang, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman Opo. sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion Opo. na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Opo. Kasi yung AKAP ay para sa, acronym ito di ba? Opo. Ayuda para sa parang kapus sa Para sa kita. kapusakita po. Ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Oho. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung year 4 na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives o leader ng Senado, halimbawa, Opo. pumunta sa isang komunidad Oho. at namigay. Ibig mo ba sabihin, lahat ng nabigyan nandun doon sa kalagayang near poor, kapus ang kita? Paano kung sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling Pantaya, o nga naman. pantaya, pare-pareho naman tayong kapus ha? Oo nga naman. O, palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? Opo. So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sinong kumuha? Sino nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo, hindi yung maalis yun. Kabag-anak ng Pagkatapos kapitan. yung puntong i-audit mo na yan, paano i-audit yan? Ayun, kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, laki. Teka muna kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan, Kong. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, Mahirap ang yan. kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Oho. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget. The highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng DOH. 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Opo. binawasan ng 18 billion. Department of Social Welfare, DSWD. Opo. sa taya nila, 97 billion, although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang, 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala kung ano. Dito makikita mo, ano ba yung pangkaraniwang sinaserbisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. Po. DSWD. Kalamidad. Nandyan yung mga 4Ps. Ayan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na para hindi ka mabitawan ng ano, pag may bibigay pa rin sa yung mga kung ano, mga livelihood, Opo. mababawasan yan necessarily. Naku po, oo. Department of National Defense, Ayan, importante kinaltasan pa. ng 15 billion. Yun nga, oo. So, ito yung ano nila, ito yung
pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, ang meron sa balita nakalagay, pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun na nga po ko, batay daw sa pinalabas ng PLLO. Oh. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari sabihin ng Pangulo na, di ba, bibito ko na lang. Oho. Bibito. Line B. Line dito. Pwede rin yun. Oho. Paano yung kinaltasan? Oo. Paano yung dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung Yung deliberation plenary ng debates. Yes po. Total. Meron ng report ang BICAM. Oho. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 74, tapos po, billion. 74 billion. Opo. Medyo may konting yun, may konting may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Oho, may mga 400 billion na po sila. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Oho. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon. Opo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oho. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, Yung per capita ng doon na bawat lang sa per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang ang kailangan mo, nandito pa si Kuya Benny noon eh. Opo. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ng Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. Ano masasabi Lahat mo dapat. ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag nilang universal health Paano mo program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang Oho. ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Oho. Parang yan nangangapa kami sa dilim. Mayroon pa mga ganun eh. Oho. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Ayun. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Ganun na salita niya, ano? Talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ito na ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo. Oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya ganun. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo. Oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa gano'n, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating
ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita nung matandang senador na kung pangalan ni Dominador Aitona yata dyan. Aha. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Ay, ito na. Meron ano pa sa amin, tayong Ako, hindi ko na, senador na ganyan. hindi ko na kabisado yun. Opo. Kasi kilala na sila, ano na eh. Mig Subiri na po kilala ko. O, Mig Subiri na kasama ko. Ang pambansang budget, totoo naman yun dyan eh. Yan ang tatakip sa pangangailangan, ano? Sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan siya para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Ano? Opo.